Ang topic na tungon niyan is about sa media and globalization. Globalization has led to a spread of cultures, ideas, and values across the world. The media plays a crucial role in this process, serving as a primary means of disseminating global culture and ideas. Sabi po da dyan, ang globalization po da is pangdaigdigang kaaraman or garo siya ang garo siya nagtatao sa to ning information about sa cultures, ideas, and values or sa manlain-lain pa man info or kaaraman. Then, ini man pong media, sabi ko digdi, uga siyang crucial role sa globalization. Dahil man po, ang media, siya po ang naghatod ng ano, siya po ang naghatod ng balita sa to or ideyang pangdaigdig para maaraman ta kung ano ang mga nangyayari or ano ang dapat ang gibuhon kung sakaling ngayang may sakuna na dito man inaasahan. Siyempre, ang media po ang mahatod sa to. Kaya nasabi dito, ang media ay may crucial role ibig sa prosesong ini. Globalization and culture. Globalization has led to spread of culture, which media such as movies, music, and social media facilitating the exchange of culture, ideas, and values. Same man lang po yan, sabi nga po dito, globalization has led to spread of culture. E di man po, media and ideas. The media has enabled the spread of ideas including social and political movements such as the right of LGBTQ. Sabi po da dyan, ang media po da, siya po itong nagpapadali kang mga pagkalat kang idea. Or siya po itong paraan para mapadali ang pagkalat ng mga impormasyon na dapat na pumaraman. Then, igdiman po, complex relationship. Globalization and media has a complex relationship with media facilitating the exchange of ideas and culture but also influencing the way he perceive and interact with the world. Sabi man po dyan, may komplikadong ugnayan da po ang globalisasyon tapos ang media. Ang media po, may positive siyang kasi napapadali niya po ang mga idea or napapadali niya po ang mga dapat na ibarita sa to sa pamamagitan ng media. Pero ugaman po giraray ning negative ang media, negative effect. Kaya nagi po siyang complex or garo may sinda, may komplikadong relasyon kang globalization in media. Responsible media consumption. The importance of responsible media consumption is highlighted as media can shape our understanding of the world and influence attitude and behavior. Sabi po dyan, ang media po or dahil sa media, maaring maghubog ang kaaraman ta or ang pag-unawa ta sa mundo, lalo sa ngunyan. Then, din po siya sa satuyang pag-uugali. May nakakapekto po siya, but dakol po ang niya kasi garo hindi po ang responsible kang media is ang paghubog kang sa tuyang kaaraman sa pangmunduhan na nangyayari. Halimbawa, hindi po sa responsible media consumption or halimbawa dyan sa media, may naaraman kita na kung baga hali sa media na news. Ibig sabihin, itong naaraman tang ito, pwede tayo itong ma-apply sa dirita. Kaya nagi po siyang garong sinasabi na garong nakakahubog siya ng kaaraman kang tao. Yan na po kita ko niyan sa media and its function. Media refers to the technologies of mass communication, including print, broadcast, and digital media. Sabi po digdi, ang media po ay tumutukoy sa teknolohiya or sa mga ginagamit Halimbawa, cellphone, TV,
laptop. It's considered po technologies. Kaya, konektado po siya sa media. And ang media po, kung ano si media, iyon po si technology. And kung ano po ang technology, iyon po ang media. Kasi garo magkasarok man lang po sinda, iba lang ang ninda. Garo iba lang, may kaibahan lang sinda, pero garo parehas sinda. Definition of media. Media is a means of conveying information including channel of communication such as print, broadcast, and digital media. Sabi po dyan, ang media, iyo po sa to ang tagapaghatid ng information or halimbawa, nag-TV kita, may naaraman kita, duman sa pag-TV ta, may naaraman kitang barita. Halimbawa nga may sarok nga yung babae, ginadan nga kan subang, arugan. It's including conveying information siya. Garo naghatod siya sa to ng informasyon. Or garo tinatawag kitang idea para mag-ingat or ingatan ta sa dili ta kasi laganap ang mga krimen lalo ngunyan. Function of media. Media shape societies by reshaping social behavior and extending inequity human senses. Sabi po dyan, ang function ka media, garo, nagpapabago, as in, nakakapabago kang sarong behavior kang tao. Tapos, hindi man po sa McLuhan's theory or Marshall McLuhan's theory state that the medium is the message, highlighting the impact of media on society. Kasi sabi niya pong the medium of the message is the message. It's all about the impact of media on society. Ibig sabihin po, not only kita nag-aano sa focus kita sa globalization, it's consider man po na nag-aano kita, nagpo-focus kita sa society. Tapos sabi po dyan, tiga-highlight niya po ang media on society. It is a theory ni Marshall McLuhan's theory. Impact of media on society. Pwede na po siya. Impact of media on society. Impact of media on society. Media can have both positive and negative effect on society. Broadening communication, ritual, impairing individual communicative abilities. Sabi po, tigdi, ang media po or ang media sa society can have a both positive and negative. Mato po akong example. Ang positive po ng media is to deliver a message po sa to ning madalian. Or garo, madali tang maaraman kung ano mga nangyayari or kung anong dapat ang ibuhon or kung dapat ba kitang mag-ingat. But the negative effect man po, nagkakagawa po siyang negative effect sa pamamagitan po minsan kang mga fake news. Halimbawa po, may fake news. Siyempre, dito po may masa na magpanik. Kaya, saro po siya sa negative effect. The Global Village and Cultural Imperialism. So, si McLuhan po, saro po siyang philosopher na nakatira sa Canada in 1960. So, ginagamit niya po ang kanyang sariling teknolohiya upang naimbestigahan or kung ano yung may impact ng electronic media that time and kung ano yung mga apekto nito sa mga tao at sa lipunan. So, nakafocus lang siya sa issue ng panglipunan at ini-introduce ito sa television. According sa kanya, dahil sa television at media, mas nag-transform pang mundo natin upang ikayatin at kumbaga mas palaganap pa ang media sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, sa pagdating in 1960, dahil padami ang mga tao, so marami na nang nakakarinig at nakakapanood. So, ang mga tao mas
nagbabago ang pananaw nila sa sa pakikinig at napapanood nila sa mga television. So, nagbabago ang mga pananaw nila sa mundo. So, media academics continued to wrestle with the issues of global media culture in the news. So, dumating yung mga panahon na yung media is nagpatuloy sa pagkikipagbuno sa iba't ibang isyu sa pangdaigdigan. So, and dumating din yung panahon na marami pong naniniwala at nag-isip para pwede itong magamit in the future at pwede pa nilang mas i-level up para mas maintindihan ng mga tao na kung ano yung magiging epekto nito sa atin. So, kung ano yung magiging purpose nito sa atin para alam natin kung ano yung nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. So, yun. Good day. I will discuss about social media and the creation of cyber ghettos. The internet and social media are demonstrating that the globalization of culture and ideas may take many forms. The internet, particularly social media, is challenging previous ideas about media and globalization. On the one hand, various modes of communication have made communication more accessible to the general public. Users can now be both consumers and providers of information thanks to this new media. So, yung social media daw po, naka-help siya para mapadali yung communication through other countries and other places para para hindi na po kailanganin na pumunta pa doon. And dahil din po sa social media, nakaka-give ng informations and nakaka-receive din po ng informations from other countries. The Arab Spring in 2011 demonstrated social media's democratic potential. Activists opposing authoritarian regimes in Tunisia, Egypt, and Libya utilized Twitter to coordinate with each other and disseminate information because they lack access to traditional broadcast media such as television. Sa Tunisia daw po, Egypt and Libya, nag-utilize sila ng Twitter. Yun po yung ginagamit nila na website kasi parang hindi po sila parang wala po silang broadcast like television. So, yung Twitter po yung ginagamit nila pang communicate to other countries. Social media, like all new media, have both positive and negative effects. Social media, however, has a dark side. Commentators began alluding to the formation of a splinternet and the phenomenon of cyber-balkanization in the early 2000s to describe the many bubbles people create when they are online. So this segmentation notes an article in the journal Science has been exacerbated by the nature of social media feeds, which leads users to read articles, memes, and videos shared by like-minded friends. So, sa social media daw po, yung dark side niya is na-create yung tinatawag na splinternet and cyber-balkanization, which is nagde-describe sa mga taong nagpapakalat ng fake infos or rumors na gumagawa sila ng mga ideas nila na pinapakalat nila, which is may bias sila, and kung ano lang yung pumasok sa isip nila without thinking of something facts about that issue, pinapakalat lang nila yun. As a result, being on Facebook might feel similar to being in an echo chamber, where one's established thoughts and attitudes are reinforced. This echo chamber prevents people from listening to or reading facts or perspectives
to contradict their own, making them more biased and close-minded. So ito na nga po yung tinatawag na echo chamber, which is yung sa internet na mga people na nilalabas lang nila yung thoughts and attitudes nila sa social media without thinking of the effect of those informations. Tapos parang hindi po sila nakikinig dun sa mga facts sa internet. Kung ano lang yung makita nila, yun ang papaniwalaan nila and ikakalat na nila yung rumors about dun. So yun po yung dark side ng social media. Facebook, unlike newspapers that does not have a team of editors trained to sift through and filter material. If a news story, even a bogus one, receives a large number of shares, it will be seen by a large number of individuals who have Facebook accounts. So, yung isa na po sa example ng negative effects ng social media is yung sa Facebook po, which is sa Facebook daw po, unlike sa newspapers, yung newspapers pinag-aaralan siya and based on facts, while sa Facebook, nagkakalat sila ng mga informations which is based on their own opinions lang and hindi po sila nagbe-base sa facts. This dark side of social media demonstrates how even ostensibly open and democratic platforms may be co-opted for anti-democratic purposes. As the globalization of media develops, the most serious threat will be worldwide online propaganda. So yung propaganda po, isa rin po siya sa social media platforms na kalat sa worldwide na nag-spread ng rumors and biased opinions. So, sabi dito, sa globalization po, nagde-develop yung social media and habang nagde-develop po yun, mas lumalaganap din yung threat sa worldwide, which is yung pong mga bad effect ng social media. The internet has made the world so interconnected. People must be watchful and learn how to separate fact from fiction. So, dapat po matuto tayo na alamin sa internet kung ano yung facts and ano yung opinion lang ng ibang tao na walang katotohanan. Dapat matuto po tayong gumamit ng internet ng tama na hindi basta-basta naniniwala sa mga opinion lang. Dapat maging rin po tayo, mapanuri. Even if both have biases, a newspaper story written by a professional journalist and verified by professional editors is likely to be more believable than a viral video produced by someone in his or her bedroom. So, yung newspaper po, kahit may bias din siya, and yung sa social media may bias din, mas nakakabuti po yung newspaper kasi yung newspaper po is based on facts. While yung social media po is walang kasigurado based on facts ba siya. Kaya, dapat po, sa paggamit natin ng social media, kailangan maging mapanuri tayo kung alin yung facts and alin yung makakasama ng effects sa society, which is may mga bad effects about fake rumors. And that's all po. Thank you.